Anyway, today we'll be talking about God's judgment of sin. Break muna tayo sa atong series and we'll be talking about this topic. Mga igsoon, judgment possibly is the most avoided topic in the Bible next to death. Mo po ni lisod iwali, no? Sa mga alagad sa Ginoo, boy, kung kabalo lang mo, lisod iwali. How can I preach about sin without offending you? Saan man ako pagwali nga ka nang magngisi lang gihapon mo, no? Can you please help me, Pastor John? Na magwali kag sala and then magngisi ra gihapon mo pag-uli, no? It's so hard man ang lisod sa trabaho sa usa ka alagad sa Ginoo. No matter how we avoid it, likayan man nato ni, but the reality will not change. Tanan kita muatubang sa hukmanan sa Ginoo, tanang kalag. Muatubang sa hukmanan sa Ginoo. Tanang buhat, ilalom sa adlaw, maayo man or dautan, hukman sa Ginoo. But it's my prayer this morning, mga igsoon, nga bisan will be talking about God's judgment, but you will feel God's grace. No? And this grace will give us a heart of acceptance, and this will lead us to repentance and will give us redemption. Amen? Kanang manguli kita nga binadlong, manguli kita nga pinasaylo, kay atong giangkon nga kita makasasala. Ang tanang makasasala, mingog amen. Oy, praise the Lord, nagidili makasasala din no. Perfect gid sila, no? Gamay ra magud makasasala. Perfect ang uban. Our text today is found in Romans chapter 2, verse 1 and 4. In verse 1 it says, "You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things." So unsa daw ang nakapadisqualify sa ato maghukom sa uban? Because we participated in sin. Kinsa man kung maghukom nga ako pud makasala man. Ang tanang mga marites mingog amen. Ayaw, mayroon ba sila amen po. Ayaw na makabalo sila. Kisa mo dili marites diri, tas ka mo ti sa dili marites diri be. Perfect. Patas daw ka mo sa dili marites diri. Nga once in a while wagi ka nakamarites. Kuya wa jud nimo no. Si kata gina nila oy. Kisa mo wala naka-lie dinhi. Kisa mo wala naka-commit og adultery dinhi. Wala man pa so sa una nimo igsuon. Hello, somebody. Muna gingon nga, we cannot condemn others. So, ang judgment nga gingon sa Bible, we have the right judgment sa mga butang sa atong choices. But when pertaining to people, we cannot judge them. Because we ourselves participated in committing sin. Can you say amen? So, muna gingon sa verse 1. Verse 2, "Now we know that God's judgment against those who do such thing is based on the truth." Nawa gini bakak igsuon no kay dili ni tumo tinuod yun ang basihan. Di ka makapangulipas nga wa gi ko ana Lord ba. Kay ang paghukom sa Ginoo based on the reality. Verse 3, "So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment?" Mga parisiyo mga hunahuna nila nga mas kuyaw sila sa mga hintil. Kay pinili silang katawhan sa Ginoo, munang ilang ginahukman ay na kanang mga hintil sugnod lang na dito sa impierno. Muna ilang hunahuna ningon si Pablo, "Do you think you will escape from the judgment of the Lord tungod kay mga anak mo sa Ginoo?" Hunahuna nato no, mga anak sa Ginoo, libre ta mobuhat og sala ug way paghukom. Kay gipakamatyan na ni Kristo ang sala. Muna atong klaruhon karon mga igsoon. Because there is God's judgment of sin. God is still angry with sin. And don't play with sin. Okay? And verse 4, "Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance?" This is the goodness of the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga igsoon, og dinhi nahuman ang atong minsay.
So, may kinahanglan i-explain na to. Klaro man to kayo. Nabagoy figurative language dito nga kinahanglan na kong i-detalye. Klaro man kayo nga, di ta maghukom kay kita makasasala pod. Hukban kita base sa kamatuuran. Ug ang pasensya sa Ginoo ang hinungdan para kita makahinulsol sa atong mga sala. Pero mga igsoon, para matagag hustisya, ang akong pagtuon, let me speak. Mga igsoon, actually dili siya lisod sabton. Pero somehow lisod siya dawaton. Or sakit dawaton. Because what we know about God is love. Ngano ba nga ang Dios sa gugma, ang Dios nga nagluwas sa ako, hukman ko? Anong giluwas pa kunya kung iyara mangyapon kong hukman? Mumanang ato ang argument. Why God, the God of love, sends somebody to hell? Oh, God is not sending somebody to hell. In fact, God died for you to be saved from hell. It's because of your choices that you will go to hell. Can you say amen? God is sending nobody to hell. Walay gipadala ang Ginoo dito sa impierno. Ang impierno dili dapit para sa mga tao. Ang impierno dapit para sa demonyo ug sa mga nag-uban sa demonyo. It's not for man. God is love. Amen. Ang Dios gugma. You cannot say that God is the God of anger. Although that's one of His attributes, but you cannot say God is the God of anger. I can say God is the God of justice. But you cannot say God is the God of anger. Why? Because His anger came from a righteous reason. Because He is just. Amen? Dili pareha sa ato nga masuko ta kung matupsingan ang ato ang kilid. Masuko ta kung kanang natupsingan ang atong sakyanan, suko dahin ta. Kanang gibabagan ta sa traffic. Sa maning tupanan. Kanang giilugan tag boundary sa atong yuta. Mo man na ang hinungdan sa atong kasuko. Nasuko ka kay wa ka gitimplag gata sa imong asawa. Pero ang Dios may hinungdan ang iyang kasuko. And the reason is because of His righteousness. When His righteousness will be offended, when His holiness will be offended, there is God's anger. And there is God's judgment. Amen? Okay, so, ang rason sa iyang kapungot, tungod kay kita, makasal. Actually, mga igsoon, wala ko'y problema sa kasuko sa Ginoo eh. I don't have any problems about God's judgment of sin. What's really my problem is His love. His love is scandalize me. How on earth nga, ako nga dili makasasala, naglunang sa sala. Di nga imong katapad, ayaw na pagpa-cute-cute diha. Patik-atik pa jud ka, ayaw na. God knows everything. Oh, Lord have mercy. Kung kabalo lang mo sa akong sikrito, I would not be your pastor. Oh, Lord have mercy. Kung kabalo lang ka sikrito anang tapad nimo, makuratan ka. Makurat mo. Amen? I wish somebody will say amen. Kung kapo kayo tatanawon sa ko, maduming ko, pero, ambot lang. Mangambot na lang jug ko. Wanay giingon ni Pablo, ayaw mo paghukom. Mga Parisiyo mo man yung mga self-righteous. Itong gahatag sa ilang tithes, hinimba, gaampo, nya hukman lang mga hintil lagi daw kay pangsugnod lang sa impyerno. Luoy po sa mga hintil, no? God is not the God of anger, no? In fact, there is anger everywhere. Simbahan ay anger. Sa eskwelahan ay anger. Labi nang ang teacher, hatag og assignment, yung nagpasa ang mga estudyante, assignment, anger. Amen? Everywhere there is anger. Ito sa syudad karon, katong wala ni daog sa indak-indak kagahapon, there is anger. Kaya wala ni daog. Kami mo ni daog atong anong sila may ni daog. Ang kasuko everywhere. Wa ko'y problema gid sa kasuko. Bisan sa relasyon kanang manag-uyab, managtiya ka ng sweet kayo, there's anger. Anyway, mga manag-uyab, i-enjoy na ninyo. Kaya karon mga love birds pa mo. Believe me, 5 years after mo maminyo, angry birds na mo.
Enjoy sana ninyo. Enjoy. 5 years after mo maminyo, na, Angry Birds na labas ninyo. There's anger everywhere. Hallelujah. So, ang di na ako masabtan ang gugma sa Ginoo nga, ngano ako, nga wa man dyo'y maayo sa ako. No one is good. Eh. The Bible said, no one is good. But, nganong gihigugma ko sa Ginoo? Kaya ang gingon sa Bible, He loved us while we were still sinners. Gihigugma na ko niyang daan sa unang makasasala pa ko. Muna din ako masabtan. Makasabot ko kanang masuko siya. Makasabot ko kanang hukman ko niya. Nga naman makasasala man ko. Ang dili na ako masabtan nga nung gihigugma ko niya. That's what scandalized me. Kamo, nakasabot mo. Anong gihigugma mo sa Ginoo? Di na ako masabtan, Brother Vic. Baka explain. Ikaw ko din. I cannot explain it. I cannot accept it. Nganong gihigugma man jud ko sa gimong ni Salmista David. Sa tingin ng Salmista David? Idsel? Sa tingin. Joke lang. Sa tingin ni Salmista David? Who am I? The Lord. Kanta lang, no? Who am I, Lord, that you are mindful of me? No? Mugin naging ni Salmista, bisan si David nangutana. Wa kay na problema ng kasuko sa Ginoo ba kay normal jud na. Ang dili normal ang gugma sa Ginoo. It's beyond our kanang gitawag category of loving a person. Okay, now, mga igsoon, sakit man ang gitawag nato, anyway, judgment is not punishment. You had been judged because you deserve to be judged. We had been judged because we deserve to be judged. It's not punishment. It's judgment. Sakit man ning disiplinahon ka, pero lahi gining muhamtong na ka. Because there's something in me that longs for the discipline of God. Kung sa una mahadlo ko sa disiplina sa Ginoo karon, Lord, disiplinaha ko. May nang bunalang ka diri sa ko, which na the Lord, humana. Kaysa ka nang iprolong bitaw sa Ginoo ang disiplina sa imo. Wala to kagidisiplina pero paghapak sige na bang kaisa ra ba sakit po kayo nga naman gidug kay man. Mas maayo pa nang gisitil dayon ang problema. Why? Amen. Quits na the Lord ay na humana. There's something in me that longs the discipline of the Lord. Why? Because I know it's good for me. This will give me the assurance nga makaabot gyud ko dito, oh Lord have mercy. Kaya kung di ko hapakon sa Ginoo, ambot lang asa naka ko karon. Ambot lang asa naka mo karon to sige mo kadayawan. Pero salamat sa Ginoo, dunay disiplina ang Ginoo. Salamat sa Ginoo, dunay paghukom ang Dios. And there's something in me that longs for it, Lord. If I have done something wrong, disiplinahan ko Ginoo. Let me know about it so that I can accept it and repent about it, and then I have the redemption. Amen? Ang uban diri kay mahadlok man, kumpruntahon og sala, mahadlok disiplinahon ang sala. I wish nga unyang human ako wali Brother Vic na magkumpisal sa ako, pastor, nakasala kog immorality. Disiplinahon na to dayon. I would love to discipline bisag kinsa ka pa. Why? Because that's the way of restoration. Amen? Bisag usawan nimo na tago igsuon. Di gina mugawas ra gina. Ang scalpel, kailan mag scalpel? Kana bitawng ginagamit sa doktor mag operation. In the hands of the doctor, that is an instrument used not to kill someone. That is an instrument that is used of the doctors to heal someone, to cure someone. Ingon ana ang pulong sa Ginoo. It's scalpel. Although sakit siya, kay kamatuuran man, pero it will heal you. It will deliver you. Amen? It will restore you. Palakpakan nato ang Dios. Mga igsoon, the Bible is an instrument of healing. The Word is an instrument of healing. Preaching is an instrument of healing. Messages is an instrument of healing. And by the way, if you are hurting, come to the cross.
Dito ibubo sa cross ng imuhang sakit. Why? Because hurt people hurt people. And whole people heal people. Kung nasakitan ka, sigurado manakit pug kag uban. Kung dili mo na dadon dito sa cross sa Kalbaryo, manakit ka. Pero kung fixed ka na, you will heal somebody. Can you say amen? Bisang kinsa imong mataparan, they will be healed. Why? Because you are a whole person. But if you're hurting, you will hurt someone. Kung wa ka gipasaylo, di po ka mo pasaylo sa uban. And that is why I bring that one to the cross this morning. Kanang imong pain, tanang struggles, questions, worries, dada na sa cross, ludhi, hilaki sa Ginoo. Mga igsoon, the first point nga gusto na ko dadon sa inyo today is the standard of God's judgment. Unsa ba ang standard nga gabiton sa Ginoo sa iyang paghukom? Because I believe that judgment will be according to God's standard, not ours. Dili gini sa atong standard, kay ganuman, kita man tanan makasala. I cannot compare myself to Pastora Jane. Why? Because both of us are, tama ba? Are sinners. Okay, so, the basis of God's judgment, unsa ba ang basihanan? It is found in Romans verse 2, chapter 2. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on the truth. Everybody see the truth. See it one more time, the truth. It is based on the reality. Muni ang standard sa Ginoo, for sure, we will receive what we deserve. Ang imong hukom, walang labis, walang kulang, mo gina ang dapat nimong dawaton. Can you say amen? Nga muni, kuya mga igsoon. Ecclesiastes, ni Saka na taas, 12:14. For God will bring every deed into judgment. Tanan, including every hidden things. Whether it is good or bad. Oh, Lord have mercy. When you committed that sin, God was there. He knew. Hunahuna ni mo wa kabalo ang Ginoo, He knew. He was there when we committed that sin. Heaven knows everything. Usay makalimuta sa atong mga sala noon, usay makalimuta, pero ang langit di jud makalimot igsuon. Munagingon ako sa inyo kaganina kung kabalo lang mo sa akong sekreto. Di gi ko nyo dawaton diri nga pastor ninyo ba? Kung kabalo lang po ko sa inyong sekreto, di tagid pud mo membro. Pero salamat na lang sa Ginoo nga ang Dios lang ang may katakos musuta sa atong mga sikritong binuhatan. Muna ilisod mga igsoon. The word kini mo man ibasihanan sa paghukom. Kay mo man musultig tinuod. This is a brave book. Musulti jud unsay tinuod. Walay lipod-lipod. Muna lisod sa mga magwawali. Oy, lisod kayo magwali. Pastor, lisod kayo. Wali kag sakit. Padada na kag sulat. Wali ka kanang pakatawa, padad ang gapong kag sulat. Wali kag taas, padad ang kag sulat. Wali kag mubo, padad ang gapong kag sulat. Pagkalisod goods, trabaho sa pastor. Gipatawag ka kay nanahilimat yun dito, kay paampuan para makadawat kang Kristo, na traffic makikadayawan. Wa kaabot, namatay. Agi-blame si pastor. Pastor, ikaw gihinungdan pastor, wa kadawat sa Ginoo. Saan si pastor, oy? Na siya tibuok niyang kinabuhi, na siya chance nga mudawat sa Ginoo. Usa lang kaadlaw, blame na rin si pastor. Lisod ang trabaho sa pastor. Pray for your pastor. Every time you speak about the truth, there's always tension. There's always tension. Basta ka matuuran ang imong hisgutan. There's always tension. And Pastora said, the truth, the gospel will always offend people. Always offend people. Ma-offend yun mo. Di gid mo ma-close, ma-offend yun mo.
Bisag, no matter how tactful I will say it to you, bisag, unsaon ako mo pagpakatawa, bisag, unsaon ako pagsulti nga nindot kayo, but you will be offended. Why? Because the gospel is the truth. And the truth, we are sinners. It will always offend us. But don't worry. Don't worry. Lingay mo katapos siya, ayaw ka balaka. Because the truth will always prevail. The truth will always stand. Ayaw ka balaka. Kaya ang kamatuuran, magpatigbabog. Sa unang panahon, long time ago, gitawag siya kurikong. Karong gitawag na lang siya allergy. Something is changing. Long time ago, gitawag siya adultery. Today, gitawag siya love affair. Oh, Lord have mercy. Something is missing. Long time ago, ang kaminyon intended for Adam and Eve. But today, ginaalaw lang kang Adam and Steve. Oh, Lord have mercy. Long time ago, gitawag siya corruption. This generation calls it emergency funds. Long time ago, gitawag siya the Lord's Day. Next generation calls it Sunday. This generation calls it weekend. Something is losing. Something is missing. Ang katapat ni mo, something is missing. It's changing. The seriousness of sin was lost. No? But I have an announcement. God is still angry with sin. Ang Lord's Day, murag kayo, sayo na kayo i-violate nato. Pwede ra mo simba, pwede dili. Kung sa unang panahon, Sabbath day, kung sa'yo ginahimo sa Ginoo sa unang panahon, pag di mo simba, Sabbath day, pag nagtrabaho ka, pak! Patay diretso! Lamoy si yuta. Amen? Kung ingunan ang paghukom sa Ginoo, wa na'y membro ang hope of glory. Grasya sa Ginoo aron maabot ka sa paghinulsol. Sunday is still the Lord's Day. Sunday is still holiday. It's not a holiday. Manalisod, magwali ka matuuran because it will always offend people. But, Pastor, ilang ta magisgutan na, Pastor, I'm sorry. And I will not say sorry. I will talk about it. Somebody has changed the price tag. Kainom dumatang istorya? Next week. Somebody has changed the price tag. Sa una ang mahal, barato na. Sa una ang barato, karon mahal na. Katong nakainom dumatang istorya nga na yung mga batanon, mga kuyaw kay mga talent when it comes to kanang kuan pagkuting-kuting sa mga gadgets. Sulod nilang mall. Wa gid sila ma-detect sa mga detectors, mga sound, mga sensor, mga heat detector ba na kasulod sila. Pag abot nila dito sa ilang gibuhat, wala sila nangawat. Gipang-usab nilang price tag. Katong mahal, gihimong barato. Katong barato, gihimong mahal. Gi-change lang nila ang price tag. Pagkabuntag, perting dugok sa mga tao sa hinan ka. Ang rado nga rilo, tag 150 pesos na lang. Big sale! Tagang, ang uban mo katupang mahal, anong barato man niya, katupang barato, anong namahal man ni? Somebody has changed the price tag. And we are here this morning to ask God, kinsa ang nag-change sa price tag? Sa una, we call it purity. Karong gitawag na ito virginity. Mas concerned ka na sa atong virginity kaysa purity. Amen? Somebody has changed the price tag. Sa una, di gid pwede. Kinanglan pure gid ka musulod sa salag sa kaminyoon. But today, everybody is doing it, including Christians. Why? Somebody has changed the price tag. Sa una, ang mahal, gihimong barato. Ang barato, gihimong mahal. Pastor, dili lang ko ta magisgot, ana, oy, I guess I have to talk about it.
Singles, please preserve your purity in the name of God. Excuse me, dili lang ni para sa mga babae, labi na sa inyong mga lalaki. Mga babae, ayaw isurrender ang bataan. Mga lalaki, ayaw pug sakupa ang bataan. Tingnan mong tapat nga lalaki nga star-star ang mata, ayaw sakupa ang bataan. Mo nang gisurrender po kay gisakop ang puni mo. Imingon na ba ka, I'm the man, you're not the man, you're the boy. Paabot sa kaminyoon. Ang pirlas ginasisi da ilalom sa dagat. To sa pusod sa dagat. Ikaw nakadate nagkalima, hangyo na dayon ka, kalima palang gani. Ang diamond ginautingkay na dito sa pinakapusod sa inana ang mga precious nga butang ginahaguan. Mga babae, ayaw po nag-ipakita ng mura inyong sayal mura nagbakos nga dako. Basta precious ginataguan na. Amen. Kinanglan ilan ng utingkayon, ilan ng kutkuton, ilan ng kanang maglisod-lisod gid sila ba? Amen. Inguna naman ang precious nga butang, Kuya Vic, di ba? Haguan nimo na. Dili na ka mag-spend og thousands, millions of money. Amen. Pang pagsisid na mo perlas dito. Kakuha ba ka na basta-basta? Dili. Mga batanon, please preserve your purity. If we have to change the city, the change must start, ang kausaban magsugod dinhi sa ato. Kung gusto na to osbon ang syudad, ang kausaban magsugod dapat sa church. Kung gusto na to osbon ang Pilipinas, ang kausaban magsugod sa imo. Mga igsoon, kung manghinlo man ang Ginoo sa kalibutan, kung manghinlo man siya sala, believe me, dili Malacañang iyang unahon niya ang simbahan. Nga naman, naadin niya ang daghang makasasala. Oh Lord, kung kabalo lang lagi mo sa sikrito, sa imong katapad, makuratan ka. Kung dito sa langit, kung ipakita lang mga sala na to, dito sa langit, uy, pastor, inana, day ka dito, pastor. Makuratan mo. Oh Lord, have mercy. Kung ipakita ba dito sa langit, baka itong ingon nila nga, nadaw video dito sa langit, marag, muna parts among Bible study last Monday, dili inana ang Ginoo, di na tinuod, nga, pakita pa itong mga sala, kalimtan na gani. Siguro ipakita ito itong mga mayang binuhatan, pero kung ipakita sa ito, makurat lagi mo, ulo kayo na, si pastor ay, ilum-ilum na si pastor, Makuratan ta. In 1 Peter chapter 4 verse 17, sige ngon sa puoy. For it is time for judgment to begin with God's household. Asa magsugod ang paghukom? Sa balay sa Ginoo. Una hinluan sa Ginoo ang iyang balay. Dili ang Malacañang, dili ang syudad. It's the house of God. It's the church of the Lord. Pero ang uban kabalo na nga sala, they keep doing it. Mura ko naay ka ng naay signboard. Wet paint, do not touch. Ay, basa gid ay. Ay, basa gid ay. Igna na gani nga, do not touch kay wet paint na. Mura po na. Kabalo ng sala, but they keep doing it. Lord have mercy. Wapata mo ato, so wapata kabot ito sa pinaka, Second one, ang basihanan sa Ginoo, impartiality. Number one, reality. Tinuod, di ka makapangabugar nga dili ikaw, kay tinuod yun. Ikadua, impartiality. Walay pabor-pabor, for God does not show favoritism. So, buti pasabot, all of us will fall in just one single line. Pag imo ng turno, walay fixer dito sa langit, ha? Wala na, una ko dito, or basig madlo ka, mag-una ka, paulahin na lang kami, walay fixer sa langit. Pag imo na. Kay walay favoritism ang Ginoo. No bias, no favoritism, patas. We all fall in one line. Dito sa langit, bisag cute ka, di ka ilain. Bisag kwartahan ka, uy, diriling ko. Dito sa langit, wala dyan. Nga naman, parehas na tanan, atubangan sa Ginoo. Walay butang that will shield us, walay butang that will immunize us, walay butang that will vaccinize us against the judgment of the Lord. No one will be exempted, manigingon sa verse 1 kaganina. And by the way,
for your information, God's judgment is not our business. Di ngayon mong katabatin na siya, dili ni mo na trabaho ang paghukom. It's God's business. Verse 1, ingon siya, we are all wicked. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. We are all wicked. Everybody say, we are all wicked. Parehas ang talingay mong katabatin siya, parehas na ta. Walay labaw nato bisan gamay, parehas lang ta. At tubangan sa Ginoo, we are sharing on the same level when it comes to sin. When I say wickedness, I am not pointing to somebody else. I am not pointing to some, but I am pointing to all. Kitang tanan. Kitang tanan, mga dautan. Pastor, buutan man ko nga tao. Char. Pastor, kanang, sana, tarong man ko nga tao. Char. O sige nga sa pulong sa Ginoo. No one is good except God. Sa mata nimo, maayos siya. Pero sa mata sa Ginoo, no one is good. In fact, daghay mga maayo sa atong tanaw nga tuwa sa impierno. Ayon na dugangi. Daghay mga maginhatagon nga naa sa impierno. Why? Because our generosity, our goodness is not enough to carry us to heaven. It's Christ's righteousness, it's not ours. Amen? Ang pagkamatarong ni Kristo. No one will be excused, no? Walay bias, no one will be excused. The Bible said, it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Doon ay judgment sa mga wala magtuo sa Ginoo, doon ay judgment sa mga mituo sa Ginoo, and that is in the Bema judgment. Pero wala pa tayo, di pa na ako nahisgutan karon, no? Second point na gusto na ko elaborate, the suspension of God's judgment. Nganong gi-suspend man sa Ginoo ang iyang paghukom? Nganong gitagaan man niya og lugway? Nganong tuingon nato nga grabe man ni kadaotan ning tawhana, wa man silutis Ginoo. Nag-enjoy lamang gyapon siya sa iyang kinabuhi. Because God suspended His judgment. In verse 4, or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience? Grabe ang long-suffering and patience sa Ginoo. Not judging immediately man for his sin. Nakita nato dinhi ang delay of God's judgment. Nganong i-delay man sa Ginoo? Dili tungod kay wala siya nakakita sa imong sala, dili tungod kay wala siya nasuko sa imong sala, gidili sa Ginoo aron ka mahatagan og opportunity nga mangayog pasaylo sa imong sala. And this is the goodness of the Lord. Mga igsoon, bisan makasasala pata, gipuka ta ganina sa Ginoo. Muna di na ako masabtan. Yesterday, I commit sin, Brother Vic. Ikaw, waka kasala gahapon? Kasi waka kasala diri gahapon taas kamot, Bi. Pag-kiss-kiss kuko. Pero gipukaw gihapon ko sa Ginoo. Makasasala, pero I still enjoy the sunlight. I still enjoy the breeze of that kanang fresh air. I still enjoy kanang bitawng kwansa kanang tingog sa ulan nga mo bumapatak na naman. Lambi ka pa minawas dalong ka lamin matulog ka. Dautan man o maayo, you will still receive the same blessings. Doon ay mga panalangin nga general. Doon ay mga panalangin nga specific because of your obedience to God. Tananta, tagaglibre gininhawa sa Ginoo, bisag makasasala pata. Amen? Grasya sa lingay mo tabad, grasya sa Ginoo. Mga igsoon, kung diha dayon hukman sa Dios ang tao, we will never live another day. We will never live another day. O sige sa Bible, for the wages of sin is death, kamatayon. Kung sa diyang nakasala ka, patay na ka sa Ginoo, we will never live another day.
The reason nga wa pa ka kuha sa Ginoo, actually mga igsoon, dugay ra nakapirma ng wati nimo. Pero ang hinungdan wa pa ka kuha sa Ginoo aron maghinulsol kalingan ang katapan nimo pag-usab na. Tingapi ka sad pag-usab na. Dugay ra untatang nangamatay. Nakapirma ng mga wati pero gitagaan tag chance sa Ginoo maghinulsol sa atong mga sala. Lord have mercy. Pag hinulsol na, pag-usab na. Ang rason nga gaginhawa pag kita tungod sa grasya sa Ginoo. Dinhi maginahinay ko igsuon. Kung dili pag grasya sa Ginoo, sigurado close na ning hope of glory dugay ra. Amen. Dili pa tungod sa grasya sa Ginoo, wa na mo din higbiyaan ako ninyo. Pastor na mo ay klaro. Di pa tungod sa grasya sa Ginoo, nibiya na ko ninyo. Mga membro, klaro. Oh, grasya sa Ginoo nganong napata dinhi. Hagbay ra ning nasirado kung di pa grasya sa Ginoo. Kung gihukman ba sa Dios ang hope of glory, dugay ra nasirado. Dugay ra ka nawad ang trabaho kung gihukman pa ka diretso sa Ginoo. Kanang di mo paghatag og tithes. Ayo lagi paghisgot na pastor, I guess I have to talk about it. Wa pa ka kuhaig trabaho sa Ginoo kay tungod kay gusto niya maghinulsol ka. Amen. Katong wala naghatag tithes may og amen. Di ba, wa man kay gikuag trabaho sa Ginoo, muna ang kamayo sa Ginoo, but it doesn't mean nga God is not angry with sin. Amen? God is still angry with sin. And ang silot, mura nagsalida. Kung dili now showing, it's coming. Wa pa man, pastor, paabuta lang. Paabuta lang. Because it will definitely come. Because God, walay favoritism sa Ginoo. Bisan kinsa ka, once makasala ka, piktusan jud ka sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Kung di pa tungod sa grasya sa Ginoo katong nagtikag board exam, bagsak unta ka. Kapila ko nang na, sigurado ka sa board exam. Way klaro lagi pastor. Pagpasar, yes pasar. Ngano pasar siya? Grasya sa Ginoo. Pero nakatrabaho, wala na simbahan. Amen. Lord have mercy. Ay, Lord. Mga igsoon, hindi pa tungkol sa grasya sa Ginoo, dugay ra mo nang tumbang ang motor ang gidrive nimo. Believe me. Dugay ra, mga sakyan ang gidrive nato, dugay ra tang nagabangga. Amen. Pero na-appreciate ba na nato? Dugay ra tang nagutman kung wala pa ang grasya sa Ginoo. Dugay ra kagibulagan na ng uyab nimo. Wa na nakasabot uyab nimo ba pero tungo na sa grasya sa Ginoo gyud. Ingon Ginoo ayaw inta nagbulag anak nako na. Grasya na sa Ginoo. Pero na-appreciate ba nato ang grasya sa Ginoo? Praise the Lord. Ang sala sama sa usa ka buffet. Ang sala sama sa usa ka bupit. Buffet. You can choose anything you want but remember it's not for free. Mo ni ang sakit nga kamatuoran. You can choose anything you want. Magpakasala ka, it's your choice. But don't you ever forget, it's not for free. One day you are going to pay for it. God is still angry with sin. Pastor, dito naman na pastor, dili, dinhi. Doon ay gitawag na to short-term discipline, judgment. Doon na tayo long-term consequences. So every time we commit sin, there is always consequences. Always. Ayaw nagkalimti. This is something that the young people should always remember. Dunay bayad ang sala. Don't play with sin. Pastor, nanggingon sa 1 John 1:9, Pastor. Ang gingon sa 1 John 1:9.
Ginulsol ako, Pastor. If you confess your sin, God is faithful and just to forgive all our sins. Correct. Immediately, forgiveness is immediate. But there's always consequences. Pasaylon mo kasi Ginoo, no question about it. But be ready for the consequences. Be ready for the price. And you cannot afford such a big price. Kita tanan naka-experience na ta. Ayaw na. Ingay mo katapat rin siya, undangan na. Usa ka adlaw ana, nag-text-text ang bana. Ngutana yung taong asawa. Kisa na mong gi-text dadong? Ay, dahil si Kwan, si Lord. Lord ha, si Lourdes di ay. Ay, si Lord ni. Si Lourdes di, si Lourdes di ay. Mga minyo, let me remind you that the purity of your marriage vows is very important to the Lord. Let me clarify it to you. When you see that vow, God is there in your wedding. Kadungog ang Ginoo sa imong gisaad sa imong kapikas kinabuhi. And don't you ever defile it in the name of Jesus. You are going to suffer for it. Ayaw. Ayaw nag-i-text si Lord. Woo! Hallelujah. So muna itong hinumduman, no? Nga dunay bayad ang sala. Kung ang imuhang purity have blown it away, mga tayo mahimo. But you can still come to the cross. Mga ipasaylo sa Ginoo, and stop doing it in the name of love. Kung imo nang nahatag ang bataan, wala tayo mahimo ana. Surrender namang bataan, pero pwede pa ka mubalik sa Ginoo. You cannot regain your physical virginity, but you can still regain your spiritual virginity. Amen? Pero undangan na. I will speak it with love, no? Sa mga managtiayon din hinga wala pa nakasal, pakasal na mo. Because that's the only thing that will hinder you from blessings. Pakasal na mo. Munang naningkamot ang simbahan nga maghatag og kasalang bayan, mass wedding, para ni sa inyo. Ayaw na mo pangandoy ang dream wedding ninyo. Unsaon, that's one of the consequences sa nahimo ninyo. Nang gitawag natog long-term consequences. Bisan pag mangayo kag suri, di na mukuan. Di na mabalik. Mga babae, amping mo, ayaw gyud. Ilisod ng mga anak nga ikaw lang usa, wala imong bana, kay gibiyaan ka. Unsa ka nakatruma no kanang mga anak ka ba nga permiro nimong anak di pa kakabalo mga anak. And then wala imong bana? Di ba lisod kay kasi nakaagi dirig anak? Anang kamagulangan baka nandi pa kakabalo mo utong? Sige kwan, push! Di gin mo gawas, di kabalo mo ng permiro lagi ka magulangan. Gi patawag ba na? Bana may pakwanan di gin mo gawas, ganina ra. Gi patawag ba na, it so happen nga yang bana pastor sa Hope of Glory. Gihunghungan ra. Singgit din ang asawa. Gawas ang bata. Gihunghungan ra ni Pastor Kuyawa. Curious ang Pastor Kuyawa ni Pastor. Yun sa tigihunghungan. Pag umana, taon-taon na, Pastor, curious lang ko sa imong gihunghung ba? Sa imong gihunghung sa imong asawa? Gawas man ang bata. Ay, sayon na kay Dok, eh. Mang, 120 ang sisaryan. O tama! Gawas ang bata, 120 ang magpasisaryan. Di ka mo utong. Di ba? Unsa ka lisod, mga anak, kung ikaw lang usa.
Mga babae, ayaw. Don't give it up. Kinanglan ilahan ng trabahuan, ilan ng, Uy. Amen? Pero sige lang. Mga igsoon, yes, God is punishing, but God is also redeeming. Muna nga atong paglaom. Munang, malipay ka kung gidisiplina ka sa Ginoo, kay ngano gusto sa Dios, i-redeem ka. Kung gibunalan ka sa Ginoo, pasalamat ka sa Ginoo, kay gusto sa Dios, i-redeem ka. Sa una katong nabuntisan, praise the Lord, nangayog tabang sa Ginoo, naghinulso sa Ginoo, midol sa Ginoo, ang anak karon pastor na. God is redeeming. Ang sa una, nightclub karon, simbahan na. God is redeeming. Amen? Ka-familiar mo? Are you familiar with this? Sa una, ang drug addict palahubog, sugarol, karon pastor na. God is redeeming. Amen? God is still redeeming. Praise the Lord. Mo ni ang gingon sa pulong sa Ginoo kanina in verse 4, His goodness will lead us into repentance. Sama sa gingon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pastor, wala na ko'y bana. Wala na ko'y chance na, Pastor. There's still a chance. As for me and my kids, we will serve the Lord. Pastor, wala na akong mga bata, gibiyaan na mi. Now, you still have the chance. But as for me and me, I will serve the Lord. Amen? Amen? You still have the chance. Bisag ikaw na lang sa, you can still serve the Lord. Mga igsoon, this is the reality. Dunay pamilya nga dili na gid i-restore sa Ginoo. Dunay i-restore sa Ginoo, pero dunay pamilya nga dili na gid ma-restore sa Ginoo, but still you have chance to serve the Lord. As for me, I will serve the Lord. Kung sama man nimo, wala naman sila, gibiyaan naman ka. Amen. Nay pamilya nga i-restore, nay pamilya nga dili na i-restore. Nay sakit nga ayuhon, praise the Lord. Alagari ang Ginoo. Napoy balatian nga di nagyod ayuhon sa Ginoo, but still you have the chance. Because the Bible says, His grace is enough for you. Still serve the Lord. Palakpakan na ito ang Ginoo. God is punishing, but He is also redeeming. Ang Dios maayo kaayo.